At narito pa rin po ang News TV Quick Response Team sa barangay May Bunga, Pasig. At kanina po kung nasa ibabaw po tayo ng tulay, nandito po tayo ngayon sa ilalim para ipakita po sa inyo kung gaano na talaga kalala itong problema nila sa water hyacinth ng mga naririto. At ito po yung tinatrabaho nila, no? Tingnan nyo na lang itong parang maliit na rescue boat nila na hindi na magagalaw dito dahil nga po sa kapal ng water hyacinth na tumambak na rito at dandan inaanod mula Laguna de Bay papunta po dito, dumadaan at naglalagos po ito, kumakalat papunta naman ng Manila Bay. At ito po yung kinukuha nila rito, no, para i-shred o parang durugin. At yung nadudurog nga pong water hyacinth ay ginagawa po nilang pataba. Pero sa dami po nito ay sigurado pong daan-daang tonelada pa o medyo matagal-tagal pa po ang kakailanganin nilang panahon para po tuluyang malinis. At maganda sana, importante, yung mismong source na pinagmumulan nito, dun po pa lang magsimula na yung tulong-tulong ng mga lokal na pamahalaan. Ito pong makinang nakikita nyo, yan po yung shredder ng lokal na pamahalaan. Dito po sa ginagamit po sa pagdurog nitong mga water hyacinth. At parang yung malaking tubong yan, parang vacuum. Tapos sa taas, pagdurog na, ibinubuga po nila dito sa may ilalim ng tulay na nakikita nyo itsura kapag nadurog na po itong mga water hyacinth. Pero ito po, makakausap po natin si Ginong Alendri Angeles. Siya po yung officer po ng Solid Waste Management ng Pasig City para masipaliwanag pa po. Ano pa po ang ginagawa dito sa mga nadudurog na water hyacinth at saan po ito dinadala? Ngayon, kasalukuyan natin siyang ginigiling para maging pataba. Lalagay muna natin siya, pansamantalang ilalagak dito sa ilalim ng tulay para hindi na tayo magkaroon ng tinatawag na double handling. Dito na rin natin siya patutuyuin. At the same time, pagka ito pwede nang gamitin para maging pataba, dito na rin natin siya i-harvest para hindi maging magastos para sa lungsod na ito ibiyahe ng ibiyahe. Opo. Pero itong makina po ninyo, isa lang ito, kakayanin ba yung lahat ng... Ito initiative naman ng city government dahil syempre hindi naman agad-agad na kailangan mag-procure o mag-purchase ng maraming kagamitan katulad nito. Pag-aaralan din natin syempre yung kakayanan nito, kung ito ba'y mabilis sa makakatugon sa ating pangangailangan. At kung kailangan natin rekomenda na madagdagan pa yung mga makina katulad nito. Opo, at yung source nito, Laguna de Bay, yun sa mga palipalibot ng mga komunidad doon. Meron tayo dito sa Upland, sa may Rodriguez Rizal, Montalban, pababa dito sa Marikina River. Meron mga nanggagaling din dyan, so dito rin ang daan. Kasi itong lungsod ng Pasig, daanan itong Manggahan Floodway mula dito sa Marikina River, papunta dito sa Laguna de Bay. Opo, so paano po ang nangyayari doon? Hindi ba pwedeng parang abangan sa source pa lang sila? Makipagtulungan din sila para sa paglilinis ito? Initially, ginawa na namin yung katulong yung MMDA. Napansin naman din ng mga grupo mula sa GMA na nagawan din namin ng solusyon yung dito sa may bunganga ng Manggahan Floodway kung saan sa may control area nila, yun ang una nating nahawan. Yun nga lang, sa kasamaang palad, gumagalaw lang itong water hyacinth So pwedeng yung mga galing dito sa Laguna de Bay, hahanginin o dadaluyin ng tubig kapag mataas ang tubig doon, papunta rito sa lungsod ng Pasig. At ang talagang nagpaparami dito, yung maduming tubig, yun na parang fertilizer sa mga water. Likas kasi sa water hyacinth na mabilis siyang dumami. Oo. Kaya kung mas marami na siya dito sa isang lugar, mas lalong tutubo siya para kumalat dito sa Manggahan. Panguling salita po, ano po yung nais yung paabot sa ating mga kababayan na madadaanan ito? Siguro kahit paano tumulong man lang. Merong mga pinaplano ang pamahalaan ng lungsod ng Pasig na katulungin din yung mga mamamayan nito para mas mabilis natin itong maging malinis at mahawan itong Manggahan Floodway. Gagawin na rin itong source of livelihood. Yung mga kababayan nating walang hanap buhay, iimbitahan natin para makatulong sa paghahawan. Ngayon din naman, makakaasa po kayo sa lungsod ng Pasig, sa pamahalaan ng lungsod na ginagawa natin ang lahat. Tulad ng ating ipinangako noon na July 15, sisimulan natin itong operasyon na to. Ito naman, bilang tugon, ginawa natin ngayon itong araw. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat. Sige nung Alendri Angeles, siya po yung isa sa mga officer ng Pasig City Solid Waste Management Office.